Naalala ko tuloy kung ano yung ginawa netong si Alvarez nung mga panahon na dinidinig ang kaso, ang gawa-gawang kaso ni Senator De Lima o laban kay Senator De Lima na gawa-gawa nga ni Digong. Naalala niyo po siguro kung ano yung ginawa niya kay Senator De Lima. Ano ho? Pero yan, eto, bumabalik. At ang balik po talaga ng kasamaan natin ay doble. Yun yung masaklap. Pag gumawa tayo ng kabutihan at madoble, abay, tiba-tiba talaga tayo. So saan ka pa? Sa kabutihan ka na po, 'di ba? Choice naman natin na gumawa ng masama o gumawa ng mabuti. At ako, siguro naman alam niyo na talagang pipiliin ko na gumawa ng mabuti. Yung tapang at lakas ng loob natin, lalong-lalo na yung sarili kong tapang ay nanggagaling doon sa idea na wala naman akong inaapakan tao. Nasa tama naman ako. Katotohanan naman ang pinaglalaban natin. Yun po ang magandang tapang. Hindi dahil may sinasandalang ka. Dahil kung ang tapang mo ay o lakas ng loob mo ay dahil meron kang sinasandalan. Ang masaklap yan, paano kung yung sinasandalan mo ay mabuwag? Hindi mawawala rin yan, tapang mo na yan. Alright, ang tapang ni Alvarez, sabi niya hindi daw niya pinagsisisihan itong ang panawagan niya ito sa isang pagtitipon kamakailan na kuno ay dapat nang magkalas or kumalas. Mag-withdraw na daw ng support ang PNP at ang AFP sa nasa Malacanang ngayon. At talagang hindi maganda yan. Ano ang posibleng maging kaparusahan netong si Alvarez? Aba, posibleng patawan ng death penalty. Yan daw. Ito ang mga bagay na di mo dapat palagpasin kasi baka mawili. Hindi maganda. Baka daw mawili. Sana lang ha, this applies to all. Kasi kung eto lang na nakikita natin na kalaban ng nasa Malacanang ngayon, ay hindi maganda. Dapat applied or mag-apply ito sa lahat. Kung sino man yung mga taong may ganitong klaseng insinuation para sa ikasisira ng ating bansa, ay siguradong dapat parusahan. Maximum penalty of death, yon. Maraming penalties kasama yan. Paliwanag ni Remulla dahil si Alvarez ay nakaupo bilang kongresista nang umapila siya ng withdrawal of support sa mga sundalo. Lalo't ikaw ay isang government official. Kaya mag-ingat-ingat talaga itong mga government official natin. Ano ho? So anong mangyayari kay Alvarez? Ayan. Panggulo, no? Panggulo. Umu-okay na sana ang ating bansa. Pero dahil sa kapangyarihan, dahil sa pagiging ganid ng mga nasa hanay ni Duterte, mga kaalyado ni Duterte, lalo pong gumugulo ang ating bansa. At buhay na buhay ngayon ang mga trolls, ang mga bayaran na social media influencers ng mga Duterte para lalo tayong guluhin. Kayo ang totoong salot at panggulo ng ating bansa. Diba? At sana lahat ng yan ay maparusahan sa mga darating na araw. Good luck!